Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatili matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at mga Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa letra Berbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa letra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya't nakikinig sa pangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng matuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nagpakita ang taong bayan na ginawa ni Pablo. Sumigaw sila sa wikang Lycaonia,
Nanaog sa atin ang mga Diyos na anyong tao. Tinawag nilang Zeus, si Bernabe, at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa 7 lungsod na mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ang taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito nila Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos. At siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon. Nang makalipas mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamagitan ng mabuting ginawa niya sa inyo. Binigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa tandang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikay tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob, Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at iibigin ko rin siya. At ako'y lubos sa magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi sa isang awitin, they will know we are Christians by our love. Malalaman daw na tayo may Kristiyano sa pamamagitan ng ating pagmamahal, ng ating pag-ibig. Palagay ko mga kapatid, ito yung nais ipaalala sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo na kung saan sa patuloy na pakikinig natin sa farewell discourse ng ating Panginoon, pinalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad at ginis ang ambasa sa atin ng pagmamahal. At ang pagmamahal para sa Kanya ay ang pagtanggap sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kautusan. Dahil kapag nangyari ito, dito maranasan natin yung pananahan ng Diyos sa ating puso. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kung mananahan siya sa atin, ito rin mga kapatid ang siyang, sabihin natin na magpapaalala sa atin, gagabay sa atin, kung paano tayo kikilos, kung paano tayo may kipag-ugnayan, at kung paano tayo magsasalita patungkol sa ating kapwa-tao. Kung nandun ang pananahan ng Diyos, nandun ang pananahan ng pagmamahal. At dahil nandun ang pananahan ng pagmamahal, ito nga yung gagabay sa atin. Bakit po? Pagbigay tayo ng halimbawa, kapag ang puso natin ay puno ng inggit, anong mangyayari sa atin? Ginagawa nating miserable ang ating buhay. Bakit? Kasi lahat na lang makikita natin sa ating kapwa na wala tayo, mainggit tayo, malulungkot tayo. Kung ang puso naman natin, ang isip natin ay puno ng galit, ganun din ang mangyayari sa atin. Gagawin nating miserable ang ating buhay. Konting hirap, reklamo, mabati, galit. Kasi nga, yun yung nananahan sa ating puso. Kung lungkot, ganun din. Pero kung nandun parati ang pagmamahal, mababago nito ang direksyon ng ating buhay, mababago nito yung pananaw natin sa ating buhay. Kaya mahalaga na araw-araw, at least we try to check, ano ba ang naghahari sa aking puso? Ano ba ang naghahari sa aking isipan? Bagamat may mga negative feelings na madalas tayong naranasan, katulad ng selos, ng inggit, ng galit, mga negative feelings yan. Negative na naranasan natin.
At alam natin kung ano binubungan ito. Pero kung pagsusumikapan natin na maghari sa ating puso ang diwa ng pagmamahal, bibigyan nito ng bagong direksyon ang buhay ng bawat isa sa atin. Maging ang pagkitungo natin sa ating kapwa at lalo tigit ang pagnanais natin na makaisa, makadaw pangpalad ang ating Panginoon. Si Jesus at ang Ama ay nananahan sa atin. At ang pananahan niya ay sa pamamagitan ng pag-ibig, ng pagmamahal. Amen. Buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na sa mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay po ng bulaklak.
santang kailangas, inuming naghihintay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pagiging na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong pinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas sa maamaw tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus sa bayub ay handog na pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahanganap mong kinalugdan, itinulunggati ng dating pag-aalay. Among sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo naming Santo Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo Ama po naming lahat. mapagmahal, kaming pinapagsada mo sa pagkabuhay niyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot na mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayo. Ngayon po ay ating gaganapin ang pagpaparangal sa Nuestra Señora de las Flores. At ang mag-aalay po ay si Jose at Agnes Coronel at ang pamilya. Magsitayo po tayo. Muli po ang ating pasalamat sa pamilya na na naghandog sa Mahal na Birheng Maria ng Flores de Mayo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.
magandang umaga po sa ating lahat.